Good afternoon, la. Good afternoon. Anong kanyang full name? Tagalog Bisaya. Dice Aturdido Paliera. Pila na edad ka? 60. 60 years old. May hatag lang ko ng brochure. Ang brochure niya na kayo para sa cardiac rehabilitation program. So, yung cardiac rehabilitation program kay kanin siya medically supervised program designed na para mas ma-improve ang atong cardiovascular system, atong heart. So, para siyang kaya nga ito rehabilitation program, parang mga program na specifically maka-enhance sa function ng ating heart. So, kaning cardiac rehabilitation program, meron tayong phase, if makita mo dyan, phase 1, phase 2, and phase 3. So, yung phase 1 kay also known as clinical phase. So, this is the first phase na start siya sa hospital after cardiovascular event. Like for example, nagka-chest pain ka, nagsakit imong dughan. So, kani siya, phase 1 ni siya, if mag-go ka na sa hospital kay nag-complain ka ng sakit imong dughan. Mo ni siya ang phase 1. And then yung phase 2 kay outpatient cardiac rehabilitation. So, meaning, kay nagpa-hospital ka na, meaning na manage na, may mga tambal na, may mga management, may mga interventions na, may ginagawa na para mas ma-okay ang pakiramdam mo. So, kanina siya ang phase 2, outpatient cardiac rehabilitation. So, more on sa management na lang, more on maintenance na lang ng mga activities na ipabuhat sa mga para ma-maintain ang pagka-okay sa imong heart. And then, after ang last phase, kay maintenance phase. So, kanina kay since una clinical phase, naglakad ka sa hospital kay sakit ka ng imong heart. And then pagka second kay since okay ka na sa hospital, outpatient na. And then after sa outpatient, of course i-maintain ka na siya para hindi na magbalik, hindi na mas worsen ang condition sa imong heart. So maintenance phase. So ito yung final phase na nag-focus sa of course long term para nga hindi na siya magbalik. So since yung cardiac rehabilitation program siya, so meaning meron tayong mga components para mabuo yung program. So, one na component na sa ating brochure kay patient assessment. So, first ni siya na it is important na i-assess ka para malaman if ano talaga yung medical condition mo. If sa chest pain mo, ano yung diagnosis sa chest pain mo, sa symptoms na feel mo during the clinical phase. And then, after that, kay meron tayong cardiovascular training and exercise. So, this type of component kay essential siya sa overall health natin para ma-maintain ang well-being sa ating heart. Like, for example, just activity dito kay mag-walk in place ka lang, mag-jog in place, or mag-brisk walking ka everyday. Kay, kanin siya kay it can contribute sa physical fitness natin na maka-enhance sa cardiovascular function natin. And then, meron din tayong nutritional counseling. So, this is also one of the component na key factors para ma-improve yung cardiovascular health natin. So, dito mag-recommend yung mga healthcare providers or yung mga people na implement sa cardiac rehab program na mag-recommend ng mga foods na good for the heart like bananas, kasi yung banana mayroong potassium, or foods na low yung cholesterol, yan siya. And then psychosocial support. So of course, mas okay yung ang pag-adhere natin sa cardiac rehab program kasi meron tayong kasama. Like for example, yung asawa mo si Lulubili, o di ba mas okay, mas comfortable ka, or yung mga anak mo na mag-attend sa this kind of program para at least meron kang interactions or hindi ka malonely pag may kasama ka. And then last na component kay ang medical risk factor management. So kanin siya kay it is a key factor also para ma-remind ka na i-prevent or i-limit ang sarili sa mga activities, foods, or anything na maka-affect sa cardiovascular function ta. So maanong siya ang component sa cardiac rehab program. And then, since may components tayo, of course, dapat mag-set din tayo ng goals para mas ma-achieve itong improvement sa ating cardiovascular function. So, dito, sa likod, dyan, meron dyang goals. So, ang first goal natin, of course, ma-improve yung cardiovascular function natin. Since nga, meron tayong nararamdaman, di ba, sa heart natin. So, para ma-improve. And then after that is to foster gradual tolerance on physical activities. Ito kasi for some individuals, kay for example, nagka-chest pain or anything. So,
ang tendency niyan on day-to-day basis, parang mahirapan siya na maggawa ng activity bulk ng dali lang maghapo muna. So, through this cardiac rehab program, since isa sa mga component natin yung exercise or training, so mas enhance yung tolerance natin sa paggawa ng daily activities. Next kay para ma-reduce ang risk factors inclined sa cardiovascular function. So, ito siya kay since sa program din natin mayroong mga nutritional counseling, mayroon din risk factor management. So, it is basically essential para ma-prevent yung mga risk nga na makapose danger or harm sa ating cardiovascular system. And then, ang next kay mag-facilitate sa pag-manage sa symptoms natin. So, of course, if meron tayong nararamdaman sa heart, meron talagang mga symptoms. Like, for example, yung sabi ko kanina, chest pain or paglistod sa paghinhawa. So, through this cardiac rehabilitation program, mas ma-facilitate nimo ang paano i-manage sa mga symptoms kay natay mga health teachings or mga instructions paano i-manage atong mga symptoms. And then after that kay makapromote siya sa healthy quality of life. So of course, since kaning program yun na ay mga components, training, exercise, nutritional counseling, kanang sila makakontribute sa overall functioning sa ato ang daily life. So muna siya ang cardiac rehabilitation program.